Nga nakakagalit, alam mo yun, sabi nga sa pinakamalalim na Tagalog, karimari-marim. Sukdulan yun, karimari-marim. Yung ginawa nilang pagnanakaw sa taong bayan at hindi katanggap-tanggap kung walang mastermind sa likod niya. Alam mo, in connection doon sa declaration ni VP Sara na meron daw siyang vice president na last year pa na kinakausap niya, at itong vice president na kinakausap niya ito yung magpapanagot doon sa mga nagnakaw dahil hindi sila papayag na walang mananagot doon sa mga nagkasala. Diba? Kilala nyo ba kung sino yung vice president? Ako may idea kung sino sila. Kung sino siya. May idea ako doon. No, binanggit ko na doon sa mga kausap kong agabi. Pero hindi naman ako sigurado kung siya talaga yun. Pero may idea ako kung sino siya base doon sa mga paliwanag ni VP Sara at doon sa mga past event na nangyari sa kanya. At kung tama ako doon sa iniisip ko na tao na vice president niya, pag umabot sa kanya to, yung investigasyon na to, sigurado akong wash out talaga at lahat talaga. Sabi ko sa inyo, lahat talaga maano dyan, kumbaga, hindi lang accountability ang re-resolbahin ng ni VP Sara at yung kanyang vice president. Okay? Hindi lang yung makulong, yung mga mastermind, hindi lang yun. Meron pang mas importante doon. Ano yung gusto kong ipapansin sa inyo na i-resolbahin nila? Yung maling sistema ng gobyerno. At kailangan yung tatayo dyan merong balls. Pag walang balls, kasi kalaban mo dyan mga oligarko, may impluwensyang mga politiko, mga matatagal na, may mga balwarte-balwarte, kumbaga may mga baka may connection pa yan sa ibang bansa. Ganyan yung kakalabanin nila. So, kailangan dyan may balls talaga. Yung walang sasantuhin. Basta wala kang ginawang mali, pumafollow ka sa rule of law, sinusundan mo yung due process sa pagpapanagot, suportahan lang natin sila. Kasi hindi lang politiko, hindi lang accountability ang babaguhin nila. Ang babaguhin nila sa nakikita ko based sa kanilang mga sinasabi is yung the entire system ng gobyerno natin na mali na. Biruin mo from the office of the president or executive, Congress, sabi ko nga, executive, Congress, siguro ilang judicial, di ba? Sa mga NGOs natin like PhilHealth, Pag-ibig, SSS, may corruption. Di ba? Mga independent bodies natin na poprotekta sana at papanagutin yung mga corrupt. Corrupt din. Thank you so much po, Ma'am Lit. Di ba? May corruption din sila. Even I'm sorry kung may mga men in uniforms. Saludo ko sa mga men in uniforms natin. But not all men in uniforms is, alam mo yun, para sa bayan. Meron ding corruption din na nangyayari. The entire system ng kumbaga systematic. Ito hindi lang ito national. Even in our local politics, may corruption hanggang pababa, papuntang barangay. Baka pati kagawad or barangay tanod, may corruption Yan ang problema ng bansa. At ayan, ang tingin ko lang naman to, nare-resolbahin ni VP Sara at nung magiging vice president niya. Kaya kung sino man siya, kung sino man yung magiging vice president ni VP Sara, sa mga supporters niya, kasi ako di ako DDS sa mga supporters niya, suportahan nyo po. Yun yung nakikita ko. At
pagkakataon, diba? Suportado ko, kaya nga binabanggit ko sa inyo. Suportado ko sila, pero hindi ako DDS. Pero basta yun, mahirap lang ipaliwanag. Pero yun, suportahan natin yung mga politiko na para sa bayan, hindi para sa political career or politika. Yung gusto kong umangat, gusto kong kapangyarihan, gusto ko ng pera, yung mga walang bahid. Subukan naman nating iboto sila.